For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Amen. Pagka sinunod mo ang kanyang salita, meron ba kang nakitang kahirapan? Yung sinabi niya, prosperous and success. Lagi tayong mananagumpay, mga kapatid. Pagka sinusunod natin at pinagkatiwalaan natin ang kanyang salita. Dahil buhay-buhay yan. Nagnagumpay na tayo, mga kapatid, dahil nanagumpay ang Diyos sa atin. Nanagumpay na ang Panginoon sa atin 2,000 years ago. And we are already victorious, mga kapatid, because we are the Son of God, we are the child of God, sons and daughters of God, mga kapatid. Kaya kanina ang tanong ng nag-exhort kung bakit hindi natin nararanasan sa giving, di ba? Bakit natin nararanasan ang pagpapala ng Diyos? Dahil minsan sabi ko na minsan hindi tayo nagtitiwala dito, mga kapatid, sa salita ng Diyos. I'm not judging you, mga kapatid. Hindi ko kayo ginajudge. But I know naman na binabasa niyo po ito. Ang salita ng Diyos. Dahil lahat naman tayo Kristiyano. Amen? Kung meron man tayo minsan hindi busy tayo sa pagbabasa, meron na yung audio Bible. Amen? Kaya buti ng Diyos, mga kapatid. Hinanday na po lahat. Ilalam niya ang tao, mga kapatid. Ako, inamin ko, mga kapatid, minsan tamad ako magbasa. Amen? Kaya minsan nag-audio Bible na lang. Pero mas maganda yung basahin mo ang salita ng Diyos mo. Pag binabasa mo ito, ibig sabihin ka nakaswap ng Diyos. Amen? Sinabi niya dyan sa Psalm 1:3, and he will be like a tree firmly planted and fed by stream of waters. Ito, mga kapatid, ang mangyayari sa iyo if you trust in the word, in His word. It's the Bible. Sabi niya, he will be like a tree firmly planted and fed by stream of waters, which yield in fruit in its season. Amen? Pagka-season ng pamumunga, mamumunga yan. Ganyan din ang buhay Kristiyano pag magtiwala po tayo sa salita ng Diyos. And it live, sabi niya, and it live does not wither, hindi ito malalanta. And in whatever he does, he prosper and comes to maturity. Nandiyan na naman ang prosper, mga kapatid. Doon sa Joshua, prosper. Sa Psalm, prosper, mga kapatid. Kaya tayo mananagana pag tayo nagkitiwala sa kanyang salita. Amen? Kaya ano ang kahalintulad, mga kapatid, ng tao na nagtitiwala at nagbumabasa at ipapinapamuhay ang kanyang salita? Ang sinabi ng Biblia, therefore, sabi niya, anyone who hears this word of mine is Jesus, mga kapatid, ang nagsalita. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice, ipinapamuhay. Sabi niya, katulad, it's like a wise man who built his house on the rock. Rock, mga kapatid. Sino yung rock? It's Jesus. And the rain come down, the stream rose, and the wind blows, and beat against that house. Ano nangyari? Yet, it did not fall. Dahil nakatayo po siya sa bato. Because of it had its foundation on the rock. Dahil nakatayo po siya sa bato. It's the same thing sa buhay natin, mga kapatid. Pag nakatayo po tayo sa Panginoong Hesus, pag iniwala po tayo sa kanyang salita, ang sabi ng Bible, dumating man ang bagyo, yet it did not fall. Yan ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Kaya lang ang sinabi ng Bible, yung mga hindi sumusunod sa kanyang salita, na binabasa at hindi pinapamuhay, but anyone who hears this word of mine and does not obey them, ano mangyari? It is like a foolish man who built his house on sand. Hindi ba to? Sand. Amen? Ano yung, pag pumunta kayo dagat, ano nangyari sa sand? Amen? Mabilis yan malusaw. Amen? Sabi niya, the rain poured down, the rivers flooded over, the wind blows hard against that house. Ano nangyari? And it fell. Bumagsak. And what terrible fall that was. Terrible fall, mga kapatid. Ang hindi naniniwala, nakikinig, pero hindi niya pinapamuhay ang kanyang salita. Ang nangyayari, mga kapatid, it fell. Malalaglag po tayo, masisira po tayo. And what a terrible fall that was. Terrible, mga kapatid. Fall.
Hindi lang basta bumaliktad. Total wreck yan. And the word of God is like a water. John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya ito ang dapat na pagtiwala natin mga kapatid. Wala nang ibang totoo. Wala nang ibang katotohanan. Wala nang ibang matuwid kundi ang salita ng Diyos. The word of God is like a light. Bakit? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung ilaw natin mga kapatid. Sa ating mga daraanan, Psalm 19:105. Ito yung sinabi ni David, mga kapatid. And the word of God is like a seed. For you have been born again, for not a perishable seed, hindi yung nasisirang seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Nandun lagi ang word, mga kapatid. The word of God is like a sword. Kaya ang word of God, mga kapatid, mag-ingat kung paano natin ito iwas-iwas. Paano natin ito itama. Amen? Kasi pag mali tayo mga kapatid ng pagwasiwas, kung saan sumusugat yan, masakit. Kaya ingatan ang salita ng Lord dahil ito'y matalim. Ito'y masakit mga kapatid. Sabi niya dyan, for the word of God is a living and active. Living, kasi sinabi kanina doon sa 2 Timothy, God's breath. All Scripture is God's breath. Sabi niya dyan, sabi niya, the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit. Gaano ito mga kapatid katalim? Amen? Kahit doon sa hallelujah. Joint and marrow, it judges the thoughts and attitude of the heart. Of the heart. Hindi yung utak mga kapatid, hindi yung mind. It's heart. Gaano to ka-active, gaano to makapangyarihan ang salita ng Diyos. So marapat mga kapatid na magtiwala po tayo sa kanyang salita. Dahil kung ano ang binitawan ng Lord, ano ang pangako ng Diyos mga kapatid sa kanyang salita, mangyayari yan. Sinabi ng Lord na kung mamaniwala ka sa kanyang anak, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, mangyayari yan. Pag sinabi ng Lord, sinabi sa kanyang salita na He prepared a house for you and me. At pagkatapos niya, babalik. Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ng kanyang salita, kukunin niya tayo at doon tayo titira sa mansyon. Hindi lang bahay, mga kapatid, mansyon yun. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Amen. Mga kapatid, paniwalaan natin kasi salita ng Lord yan. Kung wala man tayong mansyon dito sa mundo na to, wala man tayong bahay, mga kapatid, na maganda doon sa bahay ng ating Ama, mayroon tayong mansyon doon nag-aantay na. At hindi lang mansyon doon, hindi ganito ang ginamit na materialis. Anong sabi niya doon? Gold. Apakan mo gold, higaan mo gold, gaano ka kayaman. Amen, dito nga nakikita lang natin ang gold. Hindi pa puro. Doon, purong-puro ang gold doon, mga kapatid. So ganun tayo kayaman kay Lord, amen? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya paniwalaan natin ang kanyang salita. Ang number 2, be filled with the Holy Spirit, the temple of God. Sabi nga kanina, now we are the temple of God. Amen? Bakit kailangan, mga kapatid, to be a godly life? Bakit kailangan natin, mga kapatid, na to be filled with the Holy Spirit? Amen? Alam mo kapatid, ang Holy Spirit, ang sabi ng Bible, if you blaspheme with the Son, it will be forgiven. But if you blaspheme with the Holy Spirit, it unforgiven sa mga kapatid. Ganun kahalaga ang meron ka na Holy Spirit. Gaano kahalaga mga kapatid yung identity mo sa Diyos. Dahil ito yung seal natin, ito yung seal, ito yung pangalan nun, yung pinakalugo na bilang Kristiyano. Ito yung nakikita ng Ama sa atin. Amen? Dahil ito ang meron sa Panginoon Jesus mga kapatid kung bakit siya nagtagumpay. Dahil kung wala ang Holy Spirit sa buhay ng Kristiyano natin, sabi ko kahit anong gawin natin,
na pag atin mga kapatid, ganun gawin natin na pagdasal kung walang Holy Spirit. Dahil ang sabi ng Bible, siya ang tumutulong sa atin sa panalangin. Siya ang tumutulong sa atin sa ating mga kahinaan. Siya ang nagbibigay sa atin ng comfort sa ating mga kalungkutan. Siya ang tumutulong sa atin mga kapatid at mga mensahe na mayroon tayong mga kapatid na gagaling sa Ama yun, sa kanyang anak at dinadala ang Holy Spirit sa atin. Gaano kahalaga ang Holy Spirit sa buhay natin mga kapatid? He's a great comforter natin. He's a great teacher natin mga kapatid. He's a great reminder natin. Amen? Kaya lagi natin hilingin kay Lord na ma-fill tayo ng Holy Spirit. Dahil ang sabi ng Bible, kung sino ang humingi ng Holy Spirit sa Kanya, free na bibigay niya sa atin. Hindi walang bayad yan mga kapatid. Ang Holy Spirit is a person mga kapatid yan. Hingin natin na nais natin sa makapilusip sa bawat araw. Sa yung mag-lead sa atin. Importante mga kapatid ang buhay Kristiyano to be filled with the Holy Spirit. Without a Kristiyano kapatid na without the Holy Spirit, sabi ko sa inyo, walang saysayang buhay. Pinangako ng Ama yan. Kaya ang sabi niya, when the Holy Spirit come, it will give you power. When the Holy Spirit truth is come, He will lead you into all truth. Lahat ng katotohanan, mga kapatid. Kaya mahalaga ang Holy Spirit sa bawat buhay ng bilang Kristiyano kapatid, isang tao. Pagsikapan natin na magkaroon tayo, be-filled tayo ng Holy Spirit, i-lead tayo ng Holy Spirit. Pagsikapan natin na ito mga kapatid, baguhin tayo ng Diyos. Amen? Pray. Dahil ang sabi niya dyan, anong sabi ng ang trabaho ng Holy Spirit? It is the Holy Spirit who causes us to live a life pleasing to God. Yung kaaya-aya sa paningin ng Diyos mga kapatid. Kung hindi tayo kaaya-aya sa paningin ng Diyos, nung tayo nasa mundo pa, at tinanggap natin ng Diyos, at meron tayong Banal Espiritu mga kapatid, sabi niya dyan, who causes us to live a life pleasing to God. Amen? Maganda sa paningin ang Diyos, Ama, ng tao na mayroong Banal na Espiritu mga kapatid. Pinapanahanan ng Holy Spirit. So He is the inner power that changes us from the inside out. Sa labas, sa loob mga kapatid, kaya tayong baguhin. It's the power. It's only the power makapagbago sa atin. It's the Holy Spirit. Narinig ko nga doon sa tibo sa mga mami, she is the stopper. Sa tuwing gumagawa ka ng mayroon kang maisip o makonvict na yung gawain ng gawa mo na alam mong medyo alanganin, sabi niya doon na siya raw yung stopper. Amen. Kasi siya yung pumipigil sa iyo amen? Nagmawa na ng hindi maganda. Kasi nga mahal, nandyan na sa iyo yan ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit mga kapatid, hindi pwedeng magsama dito ang flesh sa Holy Spirit. Tandaan po natin, magkontradict yan. Amen? At malalaman mo mga kapatid ang Kristiyano na mayroong Banal na Espiritu. Laging conviction ng tao na mayroong Espiritu mga kapatid ang pagkakaisa pagmamahalan. Walang conviction ng Holy Spirit na ang conviction ay magkamatak-matak. Walang conviction ng Holy Spirit na sinasabi, iwasan mo sila. Walang ganun na conviction ng Holy Spirit mga kapatid. The Holy Spirit always convicted you to love. Unity, mga kapatid. Magtiis. Amen? For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is there is freedom. Amen? So sabi niya, so all of us who have had that veil removed can see the reflect the glory of the Lord, and the Lord who is the Spirit, He make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Sino gumagawa ito mga kapatid? The Holy Spirit. Gagawin niya tayo mga kapatid na maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Kaya mahalaga ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Kung nais natin mga kapatid na manatili na naka-raise ang banner natin to raise the banner of God, desire and pray to be filled with the Holy Spirit, mga kapatid.
Dahil, sabi ko nga, puri ng Lord, kahit ano yung gawin natin mga kapatid, na wagayway mga kapatid ng banner ng Diyos, kung wala tayong Holy Spirit, still mga kapatid, hindi tayo kalugod-lugod sa mata ng ating Ama. So but sabi niya, but the fruit of the Holy Spirit is, ito yung meron ka pagka filled ka ng Holy Spirit. Ano ang meron ka? Love. Kaya sabi ko kanina na walang conviction ng Holy Spirit na pagkawatak-watak mga kapatid. Walang conviction ng Holy Spirit na mag-iwasan. Ang laging conviction ng Holy Spirit ang magkaisa tayo, magmahalan tayo. Kaya sabi ng Panginoon, love one another. Amen. Ngayon kung hindi tayo marunong magmahal, tuturuan tayo ng Holy Spirit mga kapatid kung paano tayo magmahal. Amen. Ngayong gabi, pray mga kapatid na be filled with the Holy Spirit. Joy. Peace. Ito yung joy mga kapatid. Ano man yung meron ka, katulad nung may testimony aking may bahay kanina mga kapatid. It's ironic naman talaga. Paano ka magiging masaya sa gitna ng inyong mga problema? But if you have the Holy Spirit, you are the filled with the Holy Spirit mga kapatid, itong joy ang meron ka. Magawa mo pa rin na magalak, nagpasalamat. Amen? Kapayapaan ang meron ka. Long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kung dati, bara-bara tayong gumalaw. Pero pag meron tayong mga Holy Spirit, meron tayong self-control. Amen? Kung dati, magaspang tayong magsalita, but if we have the Holy Spirit, we filled with the Holy Spirit, mahinahon na kanya magsalita. Amen? Yan po, sabi niya, against such, there is no law. Galatians 5, mga kapatid, 22 to 23. Number 3, imitate Christ, the foundation of Jesus. Ito mga kapatid yung sinasabi ko kanina. Sinabi ng binasa natin, mag-ingat. Bakit tayo mag-iingat mga kapatid? Dahil ngayon, sa mundo mga kapatid, maraming naniniwala, maraming nakiklaim na Kristiyano, pero mali yung foundation nila. Ano yung foundation nila? Nandyan tradition nila, nandyan yung religion nila, nandyan yung mga ritual mga kapatid na ginagawa nila. Nakala nila yun yung pinaka-foundation ng kanilang kaligtasan. Yun yung foundation ng kanilang pananampalataya. Nandyan yung religion, hindi. Sabi, dito ako, Katoliko, mula pa nung naipan ako, ganito na ako. Ito yung nakagisnan namin. Yun yung maling-maling mga kapatid na pundasyon ng pananampalataya. Although, kilala natin na may Diyos, pero yung pundasyon natin mali. Wala itong salita ng Diyos. Amen? Wala ring Holy Spirit. Ang pundasyon mo, nandun pa rin sa kabila. Amen? Ang pundasyon natin, nandun pa rin sa, tawag doon yung tradisyon. Tradisyon kasi ito eh. Ito nagisnan ko. Rituals, mga kapatid. Yung paulit-ulit na taon na ginagawa, nandyan pa rin. Kaya sabi na yung Apostle Paul, mag-ingat kung paano mo i-build up yung foundation mga kapatid na mayroong na pananampalataya ka. Pananampalataya na mayroon ka. Amen? Sabi nga, but whoever is building on this foundation must be very careful. Pinag-iingat po tayo mga kapatid. Dahil maraming naliligaw. Akala nila yun na sila. Meron pa nga nagdadasal sa Mama Mary daw. Doon daw sila nagdadasal. Pray for us. Sabi daw lagi sinasabi, pray for us, Mama Mary, pray for us. Hallelujah. Pwede naman tayo magnalangin ng diretsahan sa Panginoon. Amen? Romans 5 mga kapatid, 1 to 5. Yun yung ginawa ng Diyos sa buhay niya sa atin. Yun yung pribileyo na bilang Kristiyano tayo. Inopen niya na mga kapatid yung bill. Inopen niya na yun yung pintuan na sarado na makapag-communicate tayo sa Panginoon. Binigyan na nga tayo ng number ng Lord eh. Amen? Yung Jeremiah, yung number na yun?
3. Amen. So bakit doon pa tayo sa kabila magdasal? Amen. Eh kung makapag-direct naman tayo sa Panginoon. Kaya may mga mali, mga pagkapundasyon. May mga mali na paniniwala. May mga mali na prinsipyo. Amen. Kaya kaya minsan, nasabi ko nga kanina na kunting siko lang ng kahirapan mga kapatid, kunting siko lang ng sitwasyon, bagsak na. Amen, hindi mo na siya makita. May narinig ako minsan mga kapatid, hindi ko na siya nakikita. Matibay ito, sir. Amen, matibay. Mga kapatid. For no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Wala nang iba na pundasyon na dapat meron tayo mga kapatid. Is Jesus kasi nandyan na siya. Amen? Jesus became the best example for us. Jesus became the best example for us in His word, in His action, and His character. He showed us how to live a life pleasing with God. Amen? Magagawa ba natin ito mga kapatid? Yes! Sa tulong ng Banal na Espiritu mga kapatid. Dahil hindi natin ito magawa sa sarili natin kakayahan at katalinuhan. By the power of the Holy Spirit, magagawa natin ito mga kapatid. Ipamuhay ang buhay ng Panginoon Jesus nung siya nagkatawang tao. Sabi niya, from now on, 1 Peter 4:2, then you must live the rest of your earthly life controlled by God's will. Sabi niya dyan, rest. Yung mga natitirang buhay natin mga kapatid, ilang taon na po ba tayo? Sabi niya, you must live the rest of your earthly life controlled by God's will. Hindi na yun ito, mga kapatid, dapat. Nabubuhay na tapat tayo ng will ng Lord. Sa ganong kaparaanan, mga kapatid, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng kanyang salita, mga kapatid. Dahil kung wala ito, ang salita ng Lord, at ang kanyang Banal na Espiritu, hindi natin may pamuhay yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. And not by the human desire. Dahil kung ito ang meron po tayo, human desire, wala tayong magagawa, wala tayong mapapala, mga kapatid. Kaya kailangan itong tatlo, the Word of God, the Holy Spirit, and Jesus. Dapat ang pundasyon natin is Jesus, mga kapatid. Amen? Dahil kung ano ang meron ng Panginoon sa mga kapatid, ito, Word of God. Meron din siyang Holy Spirit. Paano niya ginamit ang Word of God nung malam natin nung siya'y nasa wilderness? Ginamit niya po ito. At maraming beses niyang kinut ang Biblia, mga kapatid. It doesn't matter yung book, chapter, and verse. As long as that's the Word of God, mga kapatid. Kaya kailangan, kahit isang araw, mga isang linggo, meron tayong memory verse na makuha. Sa isang linggo na lang. Amen. Maluwag na yun. Kasi sa isang araw, medyo, tayo alanganin. Amen. So, sa conclusion na po tayo. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. To raise the banner of the Lord, mga kapatid, to conclude, sabi, you must all have the same attitude and the same feelings. Amen. Love one another and be kind and humble with one another. Humble and kind, mga kapatid. Do not pay back evil with evil or cursing with cursing. Instead, pay back with the blessings. Amen. Laging tayo ng blessings, mga kapatid. Magbitaw tayo ng pagpapala. Because a blessing is what God's promised to give you when He called you. Pag tinawag ka ng Diyos, mga kapatid, hindi mo na kailangan magkumahok ng pagpapala. Spiritual and physical pagpapala, mga kapatid. And we are, mga kapatid, tayo lahat, tinawag ng Diyos. Dahil kung hindi ka tinawag ng Diyos, wala ka dito ngayon. Amen? Nandun ka sa kabila. Sabi diyan, as the scripture says, if you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep
from speaking evil and stop telling lies. You must turn away from evil and do good. You must strive strive for peace with all your heart. Amen. Mabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Amen. Tayo po tumayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Lagi natin tandaan, mga kapatid, na mahal po tayo ng Diyos. Amen. Saan naman meron po tayo na sitwasyon sa buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Dahil nangako ang Diyos natin sa kanyang salita na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Hallelujah. Bagkus nangako ang Diyos natin, mga kapatid, John 10:10, I came that they may have life abundantly. Amen. Paniwalaan ang kanyang salita, mga kapatid. Magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang tanong, do you know Jesus personally? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The question, mga kapatid, do you know Christ personally? If not, maybe maaaring kilala natin ang Diyos. Maybe kilala natin na hindi ng 50-50. Maaaring kilala natin siya ng lubusan natin siyang kilala. Amen. If not, sabi na, if you can pray to Him, you can pray to Him tonight by asking Him to come into your life. Kung hindi pa natin, mga kapatid, lubos na halanganin tayo sa ating kinatayo ng pananampalataya, panalangin po tayo and invite Jesus to come into our life, to govern our life, to control our life, mga kapatid, to lead our life. Amen. Sabi niya, call upon Jesus tonight, repent, turn from your sins, and turn to Jesus. Ask Him to forgive you of your sin and acknowledge Him as your Savior and make Him the Lord of your life. Ang Diyos natin, mga kapatid, napakabuti po yan. Ano man yung hingin mo, ano man yung nais mo, dalanak ka na, ibigay niya lahat sa iyo. And remember, mga kapatid, sa lahat ng pangako ng Diyos and all the promises of God and His Son, yes and amen lang yan, mga kapatid. Walang no sa kanyang mga pangako through His Son, mga kapatid. Ngayon, kung meron tayong mga langanin, mga kapatid, na mga desisyon, langanin na mga tinatay mananampalataya, pray to Jesus. Alam naman natin, mga kapatid, na walang isa ang matawid. But by the grace of God, nandito po tayo lahat. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Walang matuwid po sa atin. But by the grace of God, nandito po tayo nagpupuri. And if we accept Jesus, sabi ng Bible, mga kapatid, if you receive, believe in Jesus, well, the right to become a child of God. So, mga kapatid, ang sabi ng Bible, wala na isang matuwid. Pero pagka tanggap po ang Panginoon sa katotohanan, ang sabi niya, wala to become a child of God, magiging anak ka ng Diyos. Amen? Sabi niya, if you confess in your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Once believe with the heart of resulting in righteousness, and one confesses with the mouth resulting in salvation. Romans 9:10. For everyone who calls on the name of the
Only you, but lahat ng inyong pamilya ay maliligtas. Ang sabi ng Bible. So they said, believe on the Lord Jesus, and you will be saved. Believe on the name of Jesus. You and your household. Yan ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo sabi, makalat ka. Makalat po tayo, mga kapatid. Nalagay po tayo sa kawasan ng Diyos. Nagpupuri, nagpasalamat. Nagandito po tayo, naniniwala sa kanilang. Nagsabi ng Bible, if you believe Jesus, you will be saved. You and your household. Hindi lang ikaw ang maligtas, kundi lahat ng inyong mga kasabuhay, mga kapatid. Claim it, receive it, believe it, mga kapatid, in the name of Jesus. For God, sabi niya dyan, love the world in His way. In His way, He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Amen. So the moment, mga kapatid, that you receive Jesus, you believe in Jesus, meron ka ng buhay na walang hanggan. At iyon ang patawakan mo na buhay, mga kapatid. Meron ka ng eternal life. Ang gawin mo yan, manampalataya ka sa Diyos, magtiwala ka sa kanyang salita, be filled with the Holy Spirit, the foundation of Jesus, ang dapat mo meron ka, para itong eternal life na meron ka ngayon, sana ito basta mawawala, mga kapatid. At kung ito ang ginawa mo sa buhay mo, trust in His Word, be filled with the Holy Spirit, and you make Jesus be the foundation of your faith, of your life. Ano man, mga kapatid, ang naghanap sa buhay mo, ano man nung meron ka, be still, mga kapatid, nakatayo ka pa rin sa batong matibay, which is Jesus, mga kapatid. Kaya encourage ko, mga kapatid, ngayong gabi to pray to our Lord Jesus, pray to our Father. Ay, mananamigyan po tayo, mga kapatid, ng puso. The filled with the Holy Spirit. Holy Spirit, come into our life. Fill our heart, O God. Tonight, O Lord, we pray na magsimula mo ngayong gabi, Panginoon. Dalangin namin na pagharian mo kami, pagharian kami ng Holy Spirit, O Panginoon. Because Lord, we cannot do nothing, Lord. We can do nothing, O God. We can do anything, O Lord, without you, Jesus, sa aming mga buhay. Dalangin namin, O God, ngayong gabi, to prepare our heart, to prepare our mind, to prepare our whole being, Lord God, to receive the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and lead us. Come, Holy Spirit, sa aming mga buhay, and comfort us. Come, Holy Spirit, and lead us in our truth. Lord, you have promised unto us, Lord, you have promised that when the Holy Spirit comes, it will give you power, that was written in your word. And Lord, we claim the promise
po kami, Panginoong Diyos, sa iyong kalooban, Panginoon. Mamuhay naman po kami, Lord God, dahil lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Thank you, God, sa lahat ng kapatid ko na nandito, Lord God, sa ngayong gabi, Lord. I pray, God, hallelujah. Ano man ang meron kami mga dinadalang mga pagsubok, mga sitwasyon sa buhay, Panginoon Diyos, we declare in the name of Jesus, Lord, napagkawas namin sa sanctuary mo, Panginoon Diyos, hallelujah, may uwi kami ng may kapayapa at matagumpay na buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Protect us, Lord, guide us, lead us, Panginoon. Wala kami magagawa, God, kung wala ka sa buhay namin. At ikaw ang aming kailangan, Panginoong Diyos. Wala na kami ibang kailangan, Panginoon, kundi ikaw lang. Ikaw, O Diyos, ang nagdumipas sa amin sa cross, Panginoon, nung time, huwag na kami dapat